Pagkakataong ito mga animal, tayo po'y darako na sa pakikinig ng salita ng Diyos at tayo po'y tumayo bilang paggalang sa salita ng ating pinakaunang pasus na dadalhin po ng ating beloved preacher, Hill Cruz, mga animal. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved Ray. Let us all pray. Dearest Heavenly Father, and dearest Jesus, through the first prayer of our dearly beloved Pastor Evangelist Wilmer and the power of God, we worship you and give you thanks for the blessing anointing that you continually pour in our midst, of God. But before anything else, we humble ourselves together, asking forgiveness for whatever sins, mistakes, and shortcomings we've committed during our ungathered moments. And for the gospel of salvation that I'm going to deliver today, as we can do anything, please give me wisdom, knowledge, and understanding, and use your word as instruments of all spiritual blessing. Help me deliver words simply to open the minds and understanding without better special the new ones, or beloved viewers. We ask you this in the mighty name of Jesus, and a rebuke of the demons of hindrance and doubts and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness. And all that we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First and foremost, my highest praise, honor, power, glory, majesty, the one and only true God, our Heavenly Father, in the name of the Jesus. And I give the whole honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilmer, the end-time problem of God. And we always treasure and remember the blessed members and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Lins Almeida. And greetings as well to all the beloved children of Almeida family, and to all our beloved Webcast viewers around the world, even praise God, and to our beloved brethren in Riyadh, a pleasant good day to each and every one of you, amen, praise God. Beloved saints of God, as a true children of our loving God, what is really our main purpose in serving our loving God? Our ultimate goal, why we keep on serving our dearest Jesus. The bottom line is to reach that place which is in heaven. For the Bible says in Matthew 7:13, after 14, Luke 13 and 24, enter ye in a straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereof. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Strive to enter in at the straight gate, for many say unto you, will seek to enter in, and shall not be able. Kindly po sa Tagalog, pakibasa po yung Mateo 13, 7, 13, 14, Lucas 13, 24. Magkasunod pong basahin kindly. Dito po sa aklat ayon kay San Mateo, kabanatang 7, talatang 13 hanggang 14. Kayo magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. At marami ang dooy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakasumpong noon. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, sa kabanata 13 sa talata 24, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na naman ang nagsisikap na pumasok dito ay hindi mangyayari. Amen. God bless you mga kapatid, and God bless His word. So mga inibig, napakaliwanag po mga inibig ko na we have to strive to enter into that narrow gate. Tayong po lahat ay kinakailangan magpilit, magsipasok sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at maraming do'y nagsisipasok. At sa ating panahon ngayon, mga inibig ko, mga iba-ibang member ng sekretary denominasyon, mga inibig, mga ating kinikisan relihiyon dati, na kung saan ay lahat, bagamat meron tayong Diyos na nakikita, pero ang ating pulakad, mga inibig ko, ay hindi tayo patungo sa langit, hindi tayo magtungo sa makipot na pintuan, kundi doon tayo sa maluwang na daan, sapagkat lahat pa rin ng mga bagay na hindi kinilugdan ng Diyos ay ating pong mga nagagawa, mga nito po. Kaya nga ito po ay babala o warning ng ating dakilang Diyos na
maging maingat po ang bawat isa sa atin sa ating paglilingkod. Andiyan na po ang sinyal sa sinasabi ng kasulatan, the rumors of wars, the global crisis, the global warming, itong COVID-19 na naging pandemic, may inibig ko, ang mga napipitong giyera, may inibig ko, anytime now, it's just a postmodern away, may inibig ko, na kinakailangan na tayo po yung maging maingat, may inibig ko, sa ating paglilingkod. At kung ating isipin, may inibig ko, dati ay lahat po tayo ay patungo po sa makipot, malapad na daan ng pagkapahamak. Lahat ng bagay na di kalugod-lugod ay siya yung natin nagagawa sa harapan ng ating dakilang Diyos sa buhay, inibig ko. Masakit tanggapin, mga inibig ko, ang katuhanan, but we are all candidate going to hell during that time, inibig ko. We are under the bondage of sins. Tayo po nakatanay kala sa kasalanan at ngayon tayo pinagpala na nakalaya tayo sa paggawa ng kasalanan at dito ginamit ang ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Will Almeida preaching the Word of God with power and anointing. Manibig ko, isa tayo ngayon sa naabot na salita ng Diyos at tayo pitutuong pinagpala na nakalaya, manibig ko. At kaya nga, sa pamagitan po ng nilulunsad ng gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry through TV Crusade, Outdoor Crusade, manibig ko, yung ating live webcast, may inibig ko, na kung saan ay kinakailangan na ang bawat isa, lalo na ang mga anak ng Diyos na tayo po lahat, ay magpilit na makapasok doon sa narugit na yan, na makipot na pintuan. Sapagkat, lagi sinasabi natin, dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Will Almeida, personal po, personal ang kaligtasan. Kanya-kanya po natin itong ipagtatrabaho, mga inibig ko. So work out your own salvation with fear and trembling, manibig ko. Hindi ko mo mainit ang magulang mo, mainit ang papa mo, mama mo, anak mo, kaibigan mo, ligtas ka, hindi. Kanya-kanya tayo ng pagtatrabaho nito, manibig ko. At ang ating beloved Honorable Pastor ay very wise, manibig ko, upang tayo makaiwas sa lahat ng pita ng laman ng kasalanan, isipin po natin na ngayon ang pagbabalik ng Diyos, hindi sa araw ng bukas. Upang tayo po ay makapasok po dyan sa narugit na yan, sa makipot na pintuan, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, dito sa Biblia, mga inibig ko, na ako na po magbasa nito. Dito sa ganun pa rin talata na ating nabasa kanina, sa Luke chapter 13, verse 23, itaas ko lang yung basa. Then said one unto him, Lord, are there few that be saved? And he said unto them. May isang nagtanong sa ating manapan na lumapit. Manapan, marami ba maniligtas? Hindi sinabi ng manapan na marami o kakaunti. Kundi bagkos, ang sabi ng manapan noon, sa ating nabasa kanina, na strive to enter in at the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. So kaya magpilit kayong magsipasok sa pitong makipon. Sa pag sinasabi sa inyo, marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari, mga inibig ko. At sino-sino po ba itong mga ito? Ito yung mga grupo ng mga ibang mananampalataya na hindi pa rin nagsisilakad ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kanila pa rin mga sarili, mga nasusunod. Kaya doon sila patungo sa maluwang na pintuan, mga inibig ko, ng pagkapahamak. Pagamat sa ating paglilingkod, lagi natin ito alalahan, mga inibig ko, sa true child of a living God, serving our dear Jesus, hindi puro rosas manili ko ating paglilingkod. We will be facing a lot of trials, persecution, problems. Kaya nga, dito mga inibig ko ay upang masubok kung tayo po ba ay magpapatuloy, mananatili, katulad tayo sa, sabi nga po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 7, that the trial of your faith being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Unang Pedro, 1:7, kaya nila po sa Tagalog. Dito po sa 1 Peter chapter 1 verse 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto nasisira, bagamat ito'y sinisubok sa pamagitan ng apoy,
ay masusumpungan sa ikapapuri at ikaluluwati at kaikarangal sa pagkahayag ni Heso Kristo. God bless you, mga kapatid. So ganyan din po yung ating kalalagayan natin. May tulad tayo sa ginto, kinakailangan na tayo po itubog sa apoy para lalabas yung pagka-pure gold. Manibig ko, tayo naman bilang anak ng Diyos, manibig ko, ay sa pamamagitan ng ating mga kinakaharap ng mga pagsubok, kahirapan, persecution, minsan kamatayan, o dito ba pinintulot ng Diyos upang makita ng Diyos na kung tayo po ba'y mananatili magpapatuloy despite of so many trials, persecution, manibig ko, ay tayo po ba'y magpapatuloy sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya, kung ating po mag-iingatan ng mainam yung ating pananampalataya. At lahat naman po tayo may mga pagsubok, iba-iba nga lang ang pagsubok natin. Kahit na dyan sa ibang bansa, meron tayong hindi naranasan sa mga pagsubok dyan. Minsan sa ating mga employers, sa ating mga kasamahan sa opisina. Oh? Minsan sa kapamamalataya na medyo urong-sulong sa paglilingkod sa mga panahon. Oh? So, nakakaranas tayo ng mga bagay na yan, mga inibig ko. So, lahat po tayo ay dumaranas sa mga pagsubok. Maalala ko isa nating kapatiran sa Pangasinan. Ating beloved Sister Royda. Naku, sa mga inibig ko ay siya po ay meron siya karamdaman na ikamamatay cancer yun. May inibig ko malam anong klaseng cancer, pero may ikamamatay niya yung cancer na yan. 2 months to live. At sa madaling salita, nang siya po ay nakapadalo ng ating krusada dyan sa Pangasinan, mga panahon na yun, ay siya po ay talagang pinagaling siya ng ating nakarin sa buhay. So sa kanya kainitan, talagang wala makakapagbawal sa kanya ng pagdalo sa gawain ng manapanoon. Ay yung kanyang asawa mo inibig ko ay binabawalan siya na huwag siyang dadalo sa gawain. Talaga naman pong nandun talaga yung siya po ay pinag-ahasa ba ng tabak. Oh? Sabi niya ng asawa niya, wag kang aalis. Kasi parang siyempre bilang lalaki, minsan kasi umalis pa yung ating mga kapatid overnight. Eh, parang nagdududa na yung ating kanyang mga asawa. So, pero ating mga kapatid, hindi siya napigilan ng inibig ko sapagkat pinagaling kasi siya sa malapon at binago kanyang buhay. At paglalabas siya minsan, talagang nag-aasa yung kanyang asawa ng tabak. Kaya ang ginagawa niya, pinapanalangin niya, paglabas siya uli, ayun, yung kanyang asawa, natulog na doon sa pag-asa ng kanyang tabak niya, may inibig ko. At isang araw, nung umalis ang ating mga kapatid, una siya nagpaalam yung asawa niya. Sabi niya, alis muna ako, may pupuntahan ako, bukas ako mabalik, sabi niya. Nauna na siya, pero malayo. Ngayon, yung asawa niya alis ng alas 6, dahil pupunta ng overnight. Sinundan niya ngayon, laking gulat niya, dahil pupunta siyempre, may chapel tayo dyan na medyo malaki rin. Ang ginawa niya, dahil marami na rin tao nung dumating siya roon, pumunta na sa pinakadulo ng parang coliseum yun, mga inibig ko. Doon siya, sa madaling salita, na-umpisa niya ang pagpupuri, ng joyful, solemn song, mga patotoo, preaching, umusbong ang pananampalataya sa kanyang puso ngayon, mga inibig ko. At sa madaling salita, mga inibig ko, ay nung tumanggap na nga yung ating mga kapatid, ang ating beloved sister naman ay adult square member na siya, no? Nag-assist siya. Sabi niya, meron umiiyak doon isang mama, talagang para bang kinakati na baboy, iyak niya siyempre, kaming pisensya na nung makita niya yung palang asawa niya, kaming iyak, magulgul. Kaya napaiyak niya, talagang sabi niya, manapanood, salamat, tinubong niya yung mga asawa. O, sa madaling salita, hindi siya nagpatuloy, kundi siya nanatili, mga inibig ko, sayang yung kaligtasan. Kaya nga sabi ng Banal Kasulatan na of Acts 14:22, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue the faith and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming kapigatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kanila ng Diyos. So, hindi lamang pala 1, 2, 3, 4, 5 na pagsubok. Marami pala tayong pagsubok na kakaharapin, may inibig ko. Pero sabi ng Biblia, kung tayo mananatili, magkapatuloy sa ating pananampalataya, makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Doon sa narrow gate na yan, may inibig ko. So, kinakailangan ng pananatili sa ating pananampalataya. Ano mga pagsubok, tayo magpapatuloy sa ating paglilingkod, may inibig ko. Kaya nga, makipot ang daan patungo sa pagtasamal. Pero pag tayo magsikap
Andiyan po lagi ang pagkapala. Kaya nga, sa pamamagitan ng maraming mga pagsubok na may ibig dyan tayo tinitest ng ating mahal na Panginoon. Amen, praise God. Kaya, ang sabi ng Malang Sulatan, na kung ang sino man ang tao ay maglilingkod sa ating Diyos, kung saan ako naroon, sabi ng mahal na Panginoon, ay doon naman ay ang lingkod ko ay doon. Oh? So maglingkod, sabi dito sa John 12:26, kung ang sino mang tao ay maglingkod sa akin at kung saan ako naroon, ay doon ang lingkod ko. Kung sino man tao ay maglilingkod sa akin, ay siya pararangalan ng Ama. O grabing pagkaparang, inibig ko. Ito yung ating inasahan kung saan ang Diyos, doon po tayo. Eh kung ginagawa mo italiwas, ay doon ka sa isang ama rin, doon sa amang Diablo, inibig ko. So makipot ang pintuan, ibig sabihin, may sakripisyo po talaga tayo isasagawa sa paglilingkod. Kaya iwasan po lahat ng kahinaan. Pray without ceasing, fight a good fight of faith. Lalo na sa ibang bansa. Diyan sa ibang bansa, marami pong tukso dyan. I've been there for almost isang dekada, may inibig ko sa Middle East at saka sa Africa. Ay, alam ko yan. Na maraming tukso, inibig ko. Pero tayo magpasalamat sapagkat nung nandyan na kayo, meron tayong banal na gawain. Kaya hindi ka talaga matukso sapagkat ang focus mo ay doon na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord! Sapagkat ang mga gumagawa ng mga rumal-dumal, sabi ng banal na kasulatan, ay hindi makakapasok sa langit. Bakit? Diretso na tayo sa Tagalog. Revelation 21 verse 27, Apocalypse 21-27, kindly. Praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis 21-27, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siya'y gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Amen. Praise the Lord. So, napakaliwanag, may inibig ko, yun lamang pong mga gumagawa ng karumal-dumal ay kasuklam-suklam ay hindi papasok sa langit. Kaya siyasatin po natin ating mga sarili kung tayo po ba ay nasa panampalataya. Magsikap po tayong makapasok dun sa makipot na pintuan na yan, which is the kingdom of God. Pinito. At faith mo ang tatanong, sino po ba ang mga hindi makakapasok sa kaharian ng langit? Brad, sasabihin sa ari, sa isayo, Mario. Sabi ng unang Korinto sa SMBGs, hindi ba ninyo nalalaman na mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga manggagawin, ni ang mga nambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masakim, ni ang mga manalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya kung isa sa mga nabasa natin ito, ay meron ka pang ginagawa niyang kapatid, you cannot enter into the kingdom of God. Kailanman, hindi ka makapasok. Pero it's not yet too late. Ito yung warning sa atin. Dito yung pinag-usapan kung ilang taon na tayo naglilingkod sa mga panahon. Kinakailangan maging wise po tayo, may inibig ko. Kaya magpilit tayong magsipasok sa pintuang makipot. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari, may inibig ko. Ito yung mga nasa kinikisan natin ni Leon. Nagsasabi na sila makapasok. Pero makakapasok, ibabaero, pumapato sa kapwa lalaki, sa kapwa babae. Nalasing, mapatungayaw, lahat ginagawa. Tapos sasabihin makakapasok sa langit. Imposible, may inibig ko. Ngayon, ano yung pinagkagawa ng ating mga rapor na dapat natin gawin upang tayo po makapasok dun sa narrow gate na yan? Ano sabi si Hebrews 4:11? Let us labor therefore to enter into that rest. Lest any man fall after the same example of unbelief. Kindly. Dito po sa mga Hebreo, sa Kabanata 4 sa talata 11, magsipagsikap nga tayo na pagpasok sa kapahingaang yaon upang wag marapa ang sinuman ayon sa gayon halimbawa ng pagsuway.
Amen. So praise the Lord. So ito yung pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay upang tayo may makapasok sa narugit na yan. Kinakailangan po talaga tayo magsumikap ang bawat isa sa atin na ingatan ang salita ng Diyos na ipinangaral sa atin ng ating dearly beloved honorable Pastor Evangelist Armeda de Pampanga. Kung tayo magsusumikap at susunod at iingatan ang salitang ipinangaral sa atin, sabi ng Biblia, hindi ka na matitisod kailanman. At pag iningatan mo ang salita ng Diyos, sabi ng unang Korinto 15:2, ikaw ay ligtas ka. Kung inyong matiyagang ingatan ang salita ng Diyos, ligtas ka, inibig ko. So we have to meditate the word of God. Sa 1:8 ng Josue, inibig ko, you have to meditate the word of God day and night. Basahin mo yung banal na sultan para magkaroon ka ng magabuting pagkatagumpay. Pag nagawa mo yun, na iningatan mo salita ng Diyos, makakatiyak ka at sinasagwa mo, yung tulad araw ng propeta ng ating mga nakunan, at bilang ng pastor na sila hindi nagkulang na pagtutulong pangaral sa atin, minibig ko, makakatiyak ka pa sa kanyang pangako. Anong pangako ng mahal na panahon? Sa 2 Peter, last verse na po tayo, minibig ko, maganda ng mga awit, manunugtog. Dito po tayo sa last verse, sa 2 Peter chapter 1, verse 11, sabi po rito, for so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Tagalog, Candy? From the book of 2 Peter chapter 1 verse 11. Sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagsubok sa kahariang walang hanggang. Sa pagpasok sa kahariang walang hanggang ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Napakagandang pangako ng ating mahal na Panginoon. Pinamamahagi sa ating masagana yung pagpasok. Dito hindi na ating dearly beloved parents in the Lord. Para tayo makapasok, kailangan maging matapat ka sa pagbibigay, sa pagsunod sa kabanalan po. Without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi lamang ikaw tayo nagiging banal pag nandiyan ka sa pananampahan, pag nandun ka sa trabaho mo, pag nandun ka sa ibang bansa, manibig ko, ano yung ginagawa ng sanlibutan, yun din ang ginagawa mo. Huwag tayong ganon. Because the one who called us is holy, so you have to be holy in all kinds of manner of some conversation. Kinakailangan maging banal tayo, manibig ko, sa lahat ng uri natin pamumuhay. We cannot hide from a loving God. Lahat ng magagawa mabuti sa masa is going to reveal it. Ang inibig ko. Ipapasisiwalat na ating mga po niya. Kaya nga, ibinabahagi po sa atin ang pagpasok sa langit. Hindi basta ibinabahagi ng ating dakilang Diyos, ng ating beloved honorable pastor na kung saan ay pagkos ito po ay may kalakit na di matatawarang sakripisyo at pag-ayuno at walang kapagurang prayer para po tayo lahat ay mailapit na walang Diyos, walang kapintasan sa harapan ng Diyos upang tayo po yung magkaroon ng paligtasan at tagapagbana pa ng buhay na walang hanggang. Dito po man sa lupang ito, manibig ko, habang ating tinatahak ang makipot at makitid na pintuan at tungo sa kanilang Diyos, ibinubuhos na ng mana Panginoon ang masaganang pagkapalang physical, material at spiritual na pagkapala. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, strive to enter into that narrow gate. Tayo po natin tumayo, may inibig ko. At habang ating inaawit, gawin natin panalangin na awitin ito. The only thing I want is to be with dearest Jesus. Kindly po. Awitin natin ito. Gawin natin panalangin. Bird of hands describe the holy city with streets of gold and pearly gates, mansions everywhere, where flowers never fade nor lose their beauty, and treasures to behold beyond compare. They tell me that there be no grief, no sorrow, Hallelujah! and clouds of pain and suffering, the far from sight of you.
And if you ask me what I really want in heaven, there's only just one thing I want to do. The only thing I want is to be with Jesus. Just to see him smile and say, well, man, what a day it's gonna be. I wanna be strong and loving arms to hold me by his side, and to be with him throughout eternity. Just to be with him is heaven enough for me. They tell me that there'll be a great reunion with family and love lost friends. So I do. And if you ask me what I really want in heaven, there's only just one thing I would do. The only thing I want is to be with Jesus. Just to see him smile and say what a time it's gonna be. I wanna feel strong, holding by his side, just to be with him throughout eternity. The only thing I want is to be with Jesus. Just to see him smile and say with them what a day it's gonna be. I wanna feel strong and loving arms to hold me by his side. It's to be with him throughout eternity. Ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At makapiling natin siya kailan pa man. Ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. At sa piling niya'y may buhay na walang Amin na mahal. Kaya pagsubik ka para bawat sa atin na maglingkod na pong katapakan, without any mental reservation, but rather with open heart. Panghawakan natin yung araw ng propeta ng Diyos na hindi ko na pagkatang malapit ng babalik ating mahal na Panginoon. Lahat tayo nagdi-desire yung ating goal na makapasok dyan sa makipot na pintuan na yan. Yan po, anytime na may ibig
Kaya maglingkod tayo ng buong katapatan. Hallelujah. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, beloved viewers, there are 4 requirements of salvation, and 3 of the requirements of salvation you will do today. First is faith, pananampalataya. When there are Romans, so then faith cometh by hearing with the word of God. Hebrews 11:1-6. Now faith is substance of things hoped for, the evidence of things not seen, but without faith it is impossible to please Him. But he that cometh to God must believe that He is God, and is the reward of them that diligently seek Him. Pananampalataya, sabi ng Panginoon, kasunod ako sa pagkikinig, pagkisultan sa at mula ka pananampalataya, kailanman hindi ka kalugod ng Diyos. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kung nasa mga palataya, may sa ating kapag-inig at sa Kanya. Pangalawa, yung godly repentance. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at walang umawit sa kalugod ng Diyos. There is no righteous, no not one. At para magawa makapagsisi ka ng taos puso, you have to do the number 3 requirements. Water baptism in the name of Jesus Christ. Acts 38, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Magsisikait mga baptismo sa pangalan ng Kristo sa kapagkapatan ng mga kasalanan at katanggapin mo karapos Espiritu Santo. Sabihin, pag ikaw nilubog sa tubig, nagtagtaglay mong karamdaman, mabigat ang problema sa ulan kasama nilubog sa tubig, pag-ahon mo na iwanan yung lahat, isang na mo mag-born at isang bagong nila para sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya. At yung pang-apat, it is our loving God who will give this. He will baptize you by the Holy Ghost. At sabi sa Romans chapter 8:9, a man without the Spirit of God, a man without the Spirit of Christ, none of this. Yan, sila daw tawag ng Espiritu ng Diyos, ang Espiritu Kristo sa Kanya. Kaya so, ito mga kapatid, taas mo dalawang kamay mo. Taas mo dalawang kamay. Diba, Pilipino ba siya? Pilipino? Pilipino? Opo. Okay, Tagalog na lang tayo. Sabihin mo, mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo makaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari, tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katuhanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa kanyang buhay sa kalangitan at ang akong maglilingkod sa iyo hanggang sa inalapit na magkabalik. Iligtas mo rin maging ang aking mga mahal sa buhay. Itong aking samot panalangin sa mga pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy ka magsikap kami manalangin sa iyo. Opo, dahil mapagpalang manal sa langit, sa mga Panginoong pangalan na pinakamalap sa Kristo, sa mga dala ng mga pastor yung Petro Diyos, minsan pa sa amin, ibig ang bayan na tumanggap sa iyo, patawaran mo sila sa lugar ng kasalanan, huwag sa mga na panahon mo tingin sa Kalbaryo, and write it in the book of life, lahat mo na lawas, at naman simulan yung kanilang pagkakas sa Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the hallelujah. At sa apat ng kibenta ng kaligtasan, dalawa pala sa gawa para patay pagsisisi. After ng ating closing prayer mamaya, huwag kang uuwi, kapatid, na hindi nagpapautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ibig sabihin, pag umuwi ka na hindi ka nagpapautismo, ibig sabihin, ayaw mo magpatawad ng Diyos ang kasalanan mo, ayaw mong gagaling karamdaman mo, ayaw mo wala mga problema mo. So, pag uwi mo mamaya, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus Kristo, isang tsak na bagay. Pag uwi mo, ba mo kapatawaran ng Diyos, kagalingan, at karoon ka ng kapayapaan at pumula sa ating mahal na Panginoon. At yung pang-apat, ang Diyos na magbibigay nito. Ang Diyos na pag-manatili ka, nagpatuloy ka sa paglilingkod mo sa Diyos. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan at huwag natin Ama sa langit. Kaya sa ating mga pangailangan, prayer for the sick, may inibig ko, bago sa ating mga pangailangan, sometimes during our gathered moments, nakagawa tayo ng mga bagay na hindi kinarugan ng Diyos na dapat tayo magsisi. Kaya sa ating mga pangailangan, may inibig ko, magsumama tayo sa mga panoon, at yun po ipatong inyong kanang kamay sa inyong ulo, kaliwang kamay sa inyong karamdaman, isip natin ating minamahal, ginagawa para sa ibang lista, binulbanda, nagtatong kanyang kami sa ating ulo. Dahil minsan pa tayo magalat magsisip. Opo, dahil mapagpala ang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, pinakawalhatan sa Kristo, sa pangandala ng mga pastor, ng propeta, Diyos, minsan pa nakapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkamutugulan, pagkakasala, patawang baho sa amin, O Diyos, at baho sa aming mga pangilangan, patuloy namin dinadalang, sinusumang siya ang mga bambuhay, kung nasutukan palakasan, aming minamat, ginagana para sa ibang hilisa, wala namin nakalambun sa bayan, upang kami patuloy nilang may papadalangin, lalakan ng sakdal, banal, kaaya-ayos, mahapan, at nakapagdala pa ng maraming kaluhin, hindi lang sa bansang Pilipinas, sa ba't panik pa ng mundo, hallelujah, at ibuhos mo dakilang pagkaparang
man physical, material, spiritual, para sa kanong sambayan. In Jesus name we pray. At sa lahat din po na mga pangailangan, sabi mo dibig sing kamay, kung man di mabot ang Panginoon, hindi sarado yung pagkakita yung kailangan kami sa Diyos sa habang ito. Sa habang ito, aming pinagkakaisang pinanalayas ang them sa infirmities, sicknesses, and diseases. That's why I believe, cast out from them, the battle be the forever. Devils of demon, devils of problem, sakit sa puso, leprosy, inside, gout, copper, weak lungs, high blood, to the double, lust of the flesh, being glorified of life, materialism, lesbianism, communism, hallelujah, COVID-19, at ang oil cancer, hallelujah, nagpipintong gera, cast out from us, be burdened, and be there forever, problem be solved, precious be God, he be blessed, for thine is the kingdom, the power, and the glory, forever, ever, amen and amen, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At bilang pananampalataya sa ating pinakamamalapanon, as a token of gratitude to our loving God, let us raise our two hands, on the top of our voices, we will shout 3 times, sa basic of the hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Muli po natin pinakamamalapanon, let us clap our hands, our loving God, at kininabla po natin mga panalangin, tinubo natin declare. We love you so much, but our dear Jesus loves you and more. At kung muli ang binibigay sa ating kapamagawa, sa kanyang announcement. Amen, praise the Lord. God bless you po. God bless you.